Kumusta na po kayo mga kaibigan namin at sa lahat po ng naaabot ng programang ito ng Iglesia ni Cristo, Daan ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, ang kapatid na Michael Sandoval, at umaasa po kami na ang palatuntunang ito ay laging nakatutulong sa mga nagsusuri sa mga aral ng Biblia na aming sinasampalatayanan at sa panig po ng mga kaanib na sa Iglesia ni Cristo ay maging kasangkapan po ang palatuntunang ito sa lalong ikatatatag ng ating pananampalataya at pag-asa sa magagawa ng Panginoon Diyos. Ang tatalakayin po natin sa pagkakataong ito ay totoong napapanahon. Kung paano mapagtatagumpayan ang kalungkutan. Ang kalungkutan po, o tinatawag sa Ingles na sadness, grief, and sorrow, ay dumarating po sa lahat ng tao sa buong daigdig anuman ang kalagayan sa lipunan. Mayaman man o dukha, nakapag-aral man o hindi, maaaring sila ay popular o kaya ay kilalang tao sa lipunan o hindi. Lahat po, dinaratnan ng tinatawag na kalungkutan. Yayamang darating po ito sa lahat ng tao, sa ating lahat. Mahalaga po na maunawaan natin sa pamamagitan po ng aral ng Biblia kung paano po natin mapagtatagumpayan ang kalungkutan sa ating buhay. Kaya ayon po sa lingkod ng Panginoon Diyos, ano po ang isang mabigat na kalagayan kapag nakararanas ng kalungkutan? Magsimula tayong bumasa sa mga talata ng Biblia dito po sa Aklat ng Mga Awit sa 13:2. Basahin na rin po natin ang talatang 1. Gaano pa katagal akong gigiyagisin ng aking isipan at magdaranas ng kalungkutan sa araw-araw? Gaano pa katagal, Panginoon? Lilimutin mo ba ako habang panahon? Gaano katagal ka pa magkukubli sa akin? Kapag ka po nagdaranas ang tao ng kalungkutan araw-araw, ano po ang mabigat na kalagayan? Ayon po sa ating binasa, gaano pa katagal akong gigiyagisin ng aking isipan? Kapag ka po sinabing giyagis, katumbas lang po ito ng ligalig at gulo ang isip, hindi mapalagay o hindi mapakali. Ano po ang lalong nagpabigat sa dinaranas na kalungkutan? Ang sabi po ng lingkod ng Diyos, Panginoon, lilimutin mo ba ako habang panahon? Gaano katagal ka pa magkukubli sa akin? Hindi po ba't napakabigat sa damdamin kung ang pakiramdam natin ay pinagkublihan tayo o hindi na po pinakikinggan ng ating Panginoon Diyos? Ano po ang isang dahilan ng kalungkutang nadarama ng mga tao maging ng mga lingkod ng Panginoon Diyos? Basahin natin dito naman po sa Aklat ng Mga Awit sa 31:9, ganito ang nilalaman ng talata. Maawa ka sa akin, O Panginoon, sapagkat ako'y nasa kahirapan. Ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan. Oo, ang aking kaluluwa at aking katawan. Ang kahirapan po ay isa sa mga nagiging pangunahing dahilan ng kapanglawan o kalungkutan ng tao maging ng mga tunay na lingkod ng Diyos. Sa Pilipinas lang po dito sa ating bansa. Alinsunod po sa Philippine Statistics Authority or PSA, in February 2022, unemployment rate was higher at 6.4%. In terms of level, the number of unemployed persons was 2.47 million out of 51.27 million Filipinos who were in the labor force in February 2023. At maging sa Amerika po, mga kaibigan namin na kinikilalang isang mayamang bansa, malaking problema rin po sa kanila ang kawalan ng trabaho o hanapbuhay.
Kapag ang tao po ay nakararanas na ng kahirapan, hindi lamang po ang pisikal na katawan natin ang nasasaktan, kundi maging ang ating isip, pati ng ating kalooban. Kaya may mga pagkakataon po na hindi tayo mapakali. Hindi rin po makakain ng maayos. At madalas po, yun ang nangyayari sa iba, hindi rin makatulog ng maayos. Kaya ayon nga po sa talatang ating binasa pagka ating binalikan, ako'y nasa kahirapan, ang aking mata ay namumugto sa kapanglawan. Ano po ang nasasabi ng iba dahil sa lungkot na kanilang nararanasan? Ituloy natin ang pagbasa sa talatang 10. Dito naman po natin basahin sa Magandang Balita Biblia, 31:10 ng aklat po ng mga awit. Halos pumanaw na yaring aking buhay, dahil sa lungkot ko at pananambitan, sa dami ng aking suliraning taglay, umurong na pati buto sa katawan. Mga kaibigan namin at mga sumusubaybay sa palatuntunang ito, may pagkakataon po bang nasasabi na rin natin ang mga ipinahayag sa talatang ito? Ang sabi po, halos pumanaw na yaring aking buhay. Bakit po nasabi ito maging ng lingkod ng Panginoon Diyos? Ang sabi niya, dahil sa lungkot ko at pananambitan, sa dami ng aking suliraning taglay. Hindi po ba't kapag sunod-sunod na ang dumarating na mabibigat na problema o suliranin, ay karaniwang nakapagpapahina ito sa loob ng marami. Kaya nga po may mga taong nagkakaroon ng tinatawag sa English na anxiety and depression, na ang iba po sa kanila ay nagpapakamatay o nagsusuicide. Sa paniniwala nilang iyon ang makatatapos sa kanilang mabibigat na problema. Kaya ayon po sa ulat ng World Health Organization or WHO, approximately 280 million people in the world have depression. At dahil po dyan, ang iba po ay nagpapakamatay. At alisunod na rin po sa ulat ng WHO, makikita nyo sa inyong screen, more than 700,000 people die due to suicide every year. Isipin nyo, taon-taon. Katumbas po ito ng nasa 2,000 mga tao ang nagpapakamatay araw-araw sa buong mundo. Kaya, ang banggit din po sa ulat, suicide is the 4th leading cause of death. Mga kaibigan namin, ganyan po kalala ang epekto sa tao ng depression nang dahil po sa iba't ibang mabibigat na suliranin at kalungkutan na dumarating sa kanila at maaaring maging sa kanilang buong pamilya. At ayon po sa mga health experts, ang ilan po sa ikakikilala sa mga taong mayroong symptom of depression. Una, poor concentration. Hirap sila na makapag-concentrate o makapag-focus sa anumang bagay. Ano pa? Feelings of excessive guilt or low self-worth. Ang damdamin po nila ay labis na pagkakasala at napakababa po ng pagpapahalaga nila sa kanilang sarili. Hindi lang yan. Hopelessness about the future. Kawalan po ng kanilang pag-asa doon sa kinabukasan o sa hinaharap. Ano pa? Thoughts about dying or suicide. Meron po silang mga saloobin o kaisipan tungkol sa pagkamatay o pagpapakamatay. Hindi lang yan. Disrupted sleep. Sira na po o hindi maayos ang kanilang pagtulog. Changes in appetite or weight. May mga pagbabago po ng gana sa pagkain at maging yung kanilang timbang. At ang isa pa po, feeling very tired or low in energy.
Ang pakiramdam po nila ay sobrang laging pagod na pagod at matamlay ang kanilang pangangatawan. Mga kaibigan po namin at sa lahat ng inabot ng programang ito, baka po may mga sumusubaybay sa amin ngayon na meron kayong sintomas ng depression. Hindi man kayo maaaring ang mga mahal nyo sa buhay, ay mayroon pong ipinapayo ang mga health experts para makatulong po kami sa inyo. Ang sabi po nila, try to keep doing activities you used to enjoy. Gawin po ninyo ang mga aktibidad na dating nakapagpapasaya po sa inyo. Gawin niyo yun. Ano pa? Stay connected to friends and family. Manatili po kayong nakikipag-ugnayan, nakikipag-usap sa inyong mga kaibigan at sa inyong pamilya o miyembro ng pamilya. Ano pa? Mahalaga po ito. Exercise regularly, even if it's just a short walk. Lagi po kayong mag-ehersisyo, yung angkop sa inyo, kahit po maikling lakad. Mahalaga yun. Ano pa? Stick to regular eating and sleeping habits as much as possible. Hanggat maaari daw po ay manatili kayo sa regular na pagkain at mga gawi sa pagtulog. Ito mahalaga pa. Avoid alcohol and don't use illicit or illegal drugs which can make depression worse. Iwasan po ninyo ang alak at ang paggamit ng ipinagbabawal na droga na lalo po itong nagpapalala ng depression kung meron po kayong depression. Ano pa ang payo po ng mga health experts? Talk to someone you trust about your feelings. Makipag-usap po kayo sa mga mapagkakatiwalaan ninyo tungkol sa inyong nararamdaman at inyong damdamin. Mga kaibigan namin, kung kayo po o ang sino man sa mga mahal ninyo sa buhay ay nagkaroon at nagkakaroon na ng isipang mag-suicide o magpakamatay, ano payo ng mga health experts? Ang sabi po nila, tadalangan po namin, remember, you are not alone and that many people have gone through what you're experiencing and found help. Alalahanin po ninyo na hindi kayo nag-iisa, mga kaibigan namin. Maraming mga tao po ang nakalampas sa nararanasan ninyo at nakahanap po ng tulong doon sa kanilang suliraning taglay. Ano pa po? Talk to someone you trust about how you feel. Makipag-usap po kayo sa mga taong mapagkakatiwalaan nyo tungkol sa inyong damdamin o nararamdaman. At isa pa, mahalaga po ito. Talk to a health worker, such as a doctor or counselor. Makipag-usap po kayo sa isang health worker, gaya po ng doktor, o kaya ay psychiatrist or counselor. Subalit, mga kaibigan po namin, sa ibabaw ng lahat ng mga ito, yung mga payo po ng mga health experts na isinyer o ibinahagi namin sa inyo, ang dapat po nating asahan at panaligan ng lubos ay ang mga aral po ng ating Panginoon Diyos na nakasulat sa Biblia at ang Kanyang magagawa sa ikabubuti ng ating buhay.